Nakatak na ng i-transmit sa loob ng linggong ito sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, sunod-sunod na ang pagdinig sa Kamara dahil huling linggo na ng sesyon ng Kamara ngayon. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Ang kanta nga habang may buhay, di ba? Anything is possible. Hindi papatay ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Yan ang iginiit ni House Secretary General Reginald Velasco sa gitna ng panawagan ng ilang grupo na sana'y umusad na ito. Git ni Velasco sa loob ng linggong ito, itatransmit na ng kanyang opisina sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 complaints. May nagpapahintay pa nga raw sana kay Velasco na maghahain ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero as of now, wala pa eh. So, I think we have given them enough time. So, we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Ayon sa Makabayan Black na kabilang sa mga nagtutulak ng reklamo laban sa Vice Presidente, handa naman sana silang maghintay pero kung hindi pa ngayon, baka hindi na ito umabot pa. Kung may 4th complaint, actually willing to wait naman kami for the 4th complaint. Kasi yun yung mahalaga eh. Magkaroon talaga ng mas pinakamaraming magsusuporta dito sa impeachment complaints. Huling linggo na ng sesyon ng Kamara bago ang mahaba-habang recess para sa eleksyon. Kaya naman, kaliwat kanan din ang mga pagdinig ngayon. Ang House Committee on Good Government and Public Accountability ipinagpatuloy ang kanilang pagdinig ukol sa iba't ibang issue sa kuryente sa bansa. Ayon kay Committee Chair Joel Chua, malaking tulong para sa ating mga kababayan kung maibsan ang mga hamon sa supply ng kuryente, kaya't isa ito sa kanilang mga tinututukan. Tungo sa isang bagong Pilipinas, layunin nating maibsan ang paghihirap ng bawat Pilipino upang umangat sa pamumuhay. Hindi ito makakamit kung ang kuryente na ginagamit sa ilaw, pag-aaral ng mga kabataan at pagbibigay serbisyo pampubliko ay mahal at hindi maaasahan. Bukas inaabang na rin ang unang public hearing ng House Tri Committee ukol sa paglaban sa fake news at disinformation sa bansa. Sabi ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na siyang mangunguna sa pagdinig, hindi bababa sa 40 social media personalities ang haharap dito, kasama na rin ang mga kinatawa ng malalaking social media platforms sa bansa tulad ng Facebook, TikTok at iba pa. Giti Fernandez, may karapatan ng bawat Pilipino sa katotohanan kaya't dapat ay maprotektahan ang publiko laban sa maling impormasyon na nagdudulot umano ng takot at pagkakawatak-watak sa ating bansa. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.